So, Araling Panlipunan 10, iba't ibang sektor sa Pilipinas, Quarter 2, Week 4, at ang ating recitation keyword ay sektor. Balikan natin kung ano yung mga tinalakay natin tungkol sa issue ng paggawa noong nakaraang linggo. So, ano ang epekto ng employment pillar, workers' right pillar, social protection pillar, at social dialogue pillar. Ang employment pillar, ito ay ang nagpapahalaga at nagbibigay ng pansin sa mga kasanayan at magbibigay ng oportunidad sa mga nais magtrabaho o nagtatrabaho upang palaguin ang kanilang sarili at ang kanilang mga kasanayan upang sila ay patuloy na umuunlad at tumataas ang antas ng kanilang trabaho sa paglipas ng mga panahon. Ito ay ang haligi na nagsisiguro o nagbibigay seguridad sa mga nagtatrabaho upang magkaroon sila ng opportunity na ma-improve at mas mapalawak ang kanilang mundo sa larangan ng mga kasanayan na meron sila. Pangalawa naman ay ang workers' right pillar. Sa salitang workers' right, ito ay ang mga gumagawa at nagpapatupad at nagpaplano ng mga iba't ibang polisiya at batas na nagbibigay ng karapatan, pag-iwas sa pang-aabuso, pag-iwas sa kahit anumang makakapinsalang pisikal, emosyonal at intelektual na mga nagtatrabaho o mga workers. Sa pangatlo naman ay ang social protection pillar na papasaan dito kung paano makikihalubilo ang iba't ibang mga nagtatrabaho sa kanyang mga kumpanya. Kasama na rito kung paano sila makitungo sa lipunan. Mailalagay din dito kung ano yung mga kakayahan ng isang mamamayan upang buhayin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng sahod, sa pamamagitan ng mga benepisyo, at sa pamamagitan ng mga kakayahan nila upang mas mapaunlad din ang ibang mga taong nasa paligid nila. At ang social dialogue pillar naman at isa sa pinaka binibigyan ng pansin sa apat na haligi na to upang magkaroon ng karapatan upang magbigay ng opinyon upang masabi ang kanilang suggestion, recommendation o mga bagay na nais nilang iparating sa mga mas nakakataas sa kanila. So ito yung pinaka haligi ng mga iba't ibang uri ng paggawa. Presentation. So anong hanap buhay? I-analyze natin kung ano ang hanap buhay na ipinapakita ng bawat larawan. So dito naman sa unang larawan, ang hanap buhay dito automatic ay tungkol sa pagsasak o pagtatanim. Pangalawa naman, may kaugnayan na naman sa ating pangkalikasan. Ito ay ang hanap buhay sa pangingisda o pangingisda. Next naman, makikita natin dito mga hayop, particularly sa mga farm. Ito ay paghahayupan o pag-aalaga ng mga hayop, poultry at saka dito naman ay ang hanap buhay sa kagubatan, particularly ang pagtotroso. Ito naman, makikita natin ang pagkakaiba ng mga nauna. Ito naman ay nagtatrabaho sa pabrika. Gumagawa ng mga produkto na galing din sa mga likas na yaman. Katulad nito ay ang pabrika ng sardinas. Naman ay pagmimina. Ito naman ay ang paglikha ng mga gusali o sa madaling salita ay ang construction o mga construction worker. Ito naman ay ang kumpanya ng didistribute ng wastong elektrisidad o enerhiya. Yan. So ito naman, kung pupunta tayo sa mga private company, pwede rin sa mall, pwede din sa mga stalls. Ito ay yung mga milk tea, mga barista. So ito naman, mga salon,
pag-aayos ng sarili sa pamamagitan ng pagme-makeup, o kaya naman ay pagti-treatment sa buhok at marami pang iba. Hanap buhay din 'yan. Naman siyempre hanap buhay rin ang pagtuturo. 'Yan. So, bakit ko tinanong, at ipinakita sa inyo ang mga larawan? Kasi kahit saan man tayong lupalop na mapunta, merong mga iba't ibang klase na ibinibigay ang paggawa. Hindi lamang sa paglikha ng produkto kundi sa pagbibigay ng serbisyo sa bawat tao. So, ano-ano ang mga isinasaalang-alang sa paglikha o paggawa ng trabaho? Bakit merong bagong mga trabahong lumalabas o kaya naman bakit may umuunlad na mga trabaho? Unang-una na isinaalang-alang ay yung kung ano ang kailangan ng tao, kung ano ang hinahanap at kagustuhan ng tao sa isang lugar. Dati-dati wala namang online shopping, pero dahil nagkaroon ng COVID, nahihirapan ang mga tao na magkaroon ng contact sa isa't isa dahil nga hindi puwede ang face to face, ang nangyayari ay gumawa ng panibagong paraan kung papaano magkakaroon ng interaction sa pagitan ng bumibili at nagbebenta. Kaya naisip nila ang online shopping. So, dahil yon sa nangyayari sa paligid, kung anong kailangan at kagustuhan ng tao, ano pang isinaalang-alang. Maaari na itong mga produkto na 'to ay konti lang ang nagbebenta o mahirap, hagilapin kung saan puwedeng kumuha ng mga produkto. Kaya may mga tao na naghahanap dito para sila naman ang magpo-provide at magbebenta ng mga ito sa mga, mamimili. So, anong nangyayari pa, dahil nga ito sa takbo ng lipunan, takbo ng ating paligid, kaya patuloy na merong pagbabago na nangyayari sa ating, lipunan, 'yan. So, tatalakayin natin ang iba't ibang sektor na, makikita sa Pilipinas at unang-una dito ay ang agrikultura. Ang agrikultura naman, ito ay tungkol sa mga hanapbuhay, hindi lamang sa pagsasaka o pagtatanim, kundi sa lahat ng mga hanapbuhay na direktang nakukuha sa kalikasan. Unang-una yung ating, pagsasaka, pagtatanim, pangingisda, kalikasan 'yan, paghahayupan dahil ito rin ay nasa paligid, umaangkop ang mga hayop sa paligid, at ang pagtotroso. So, hindi lamang ang agrikultura ay naka-focus sa pagtatanim kundi sa lahat ng bagay o hanapbuhay na may kaugnayan sa kapaligiran, 'yan. Ngayon, ano-ano ang mga problemang pang-agrikultura? Ano ang mga nararanasan ng mga magsasaka, mangingisda, mga nagtotroso, mga nag-aalaga ng hayop na hinaharap nila sa paglipas ng panahon? Unang-una ay ang 'yan, pagdagsa ng dayuhang produkto. Masasabi natin na meron tayong mga produkto na napro-produce every now and then na na-e-export pa natin sa ibang lugar. Pero dito rin ay lumaganap na din ang pagdagsa ng dayuhang produkto sa ating bansa at hindi natin maiiwasan na minsan kung ano pa yung mga produkto na galing sa bansa, yun pa ang ating tinatangkilik o binibili. Na mas worse pa nga is mas marami pa ang mga dayuhang produkto na naibebenta sa pamilihan kaysa sa ating mga lokal na produkto. Pangalawa, pabor sa dayuhang kumpanya. Lahat na halos ng pulisiya dahil nga meron tayong mga kasosyo, meron tayong may mga kasunduan na kung saan minsan yung mga yon ay nakapabor sa mga dayuhan. Na tama nga naman na makipagtulungan tayo at tamang magkasundo tayo sa ibang bansa, pero hindi natin maiiwasan na yung mga iba't ibang polisiya ay pabor sa mga dayuhang kumpanya. Pangatlo naman ay ang mas murang benta ang lokal na produkto, tama. Kung pupunta tayo sa pamilihan, siyempre 'pag sinabing imported na goods o yung mga galing sa ibang bansa, kinuha natin sa ibang bansa, automatic ang mamahal ng mga produkto na 'yan. Pero pagdating sa lokal na produkto, napakamura, hindi natin maibenta ng mahal.
Next ay kakulungan sa kagamitang pang-agrikultura. Kung ikukumpara natin ang mga kagamitan o teknolohiya na ginagamit ng mga ibang bansa, napakababa ng level o antas ng ating teknolohiya. Kaya the more na mas mababa, the more na mas konti lang ang naibibigay o napo-produce natin, maliit lang ang kalidad, ito ay mahirap ibenta, ikukumpara naman ito sa mga naipro-produce o nagagawa ng mga, ibang bansa na may mataas ang level ng kanilang mga kagamitan. So, siyempre pang-5, sakuna at kalamidad. Alam naman natin na ang ating bansa ay daanan ng bagyo, kalamidad 'yan. Minsan sa paglindol o kaya naman hindi natin maiwasan ang mga pagputok ng bulkan at iba't iba pang sakuna na nararanasan nating Pilipinas. At dahil diyan naaapektuhan ng um, pagsasaka everytime na may bagyo, pangingisda, kapag meron tayong tinatawag na red tide o kaya naman nagkakaroon ng oil spill, 'yan ay mga uri ng mga natural distraction sa ating hanapbuhay. Halimbawa na lang din kapag nagkakasakit ang mga hayop, imbis na maibebenta natin 'to, iniiwasan ito sa pamilihan. Susunod naman ay, conversion ng lupa. Imbis na ang dami nating mga lupa na puwedeng pagtamnan, ito ay nako-convert o napapalitan sa mga gusali, sa mga subdivision, sa mga iba't iba pang mga komersyal na gusali, na imbis na magagamit natin 'to sa pang-agrikultura na gawain ay nagagamit ito sa pang-urban. Ibig sabihin nagiging, ah, mas moderno yung ating, ah, kapaligiran sa pamamagitan ng pagpapatuyo ng mga buildings. So, puro buildings na lang ang nakikita natin. At siyempre ay ang polisiyang agrikultural. Napakatagal na ng issue ang mga polisiyang agrikultural sa karapatan ng mga magsasaka, mga mangingisda, kung papaano nila at kung gaano kamahal nila ibebenta ang kanilang mga produkto at paghahati-hati ng mga kita, paghahati-hati ng mga lupa na hanggang ngayon ay hindi pa rin nareresolba. Yan, punta tayo sa industriya. 'Pag sinabing industriya, andito na tayo sa punto ng manggagawa na sila ang gumagawa o lumilikha ng mga, produkto. Ito yung mga pabrika, yan yung mga sasabi natin construction o kaya naman yung paglikha ng ah, mga kagamitan, metal, mga alahas, basta sa, naka-focus ito sa industriya ng paggawa. So, gumagawa ang mga tao dito ng mga produkto. Yan. So, ano-ano ang mga problemang pang-industriya? Ano ang nagiging problema ng mga nagma-manufacture o gumagawa ng mga produkto? Una diyan ay mga institusyong pinansyal. Siyempre kapag ikaw ay may pabrika, kapag ikaw ay lumilikha ng, isang produkto, kinakailangan mo ng mga kagamitan. Kinakailangan mo ng mga materyales, kinakailangan mo ng mga manggagawa na gagawa ng mga produkto na yun. At doon, papasok na yung mga, kinakailangan na pera, kinakailangan na investment, kinakailangan ng mga bayarin na kailangan natin bayaran upang mas magamit natin ng maayos yung mga ginagamit natin para sa produksyon. So next ay pagmamay-ari ng mga dayuhang kumpanya. Automatic sa Pilipinas, most of ng mga pabrika ay pagmamay-ari ng mga foreigners. Malimit na lamang yung mga kumpanya na ang nagmamay-ari ay purong Pilipino, negosyanteng Pilipino, hindi nanggaling sa ibang bansa, kundi dito mismo lokalidad nila ay Pilipinas. So, dahil nga mas maraming sabihin na natin mas maraming pera, mas maraming puwedeng mapagkuhanan ng mga dayuhan na kumpanya na mga investment, yun ay mas marami silang napapatayong mga kumpanya para sa paglikha ng produkto. So, pangatlo naman ay ang pagpili ng empleyado at pagpapasahod. Siyempre, kung ang mga dayuhan ang siyang nagpapatakbo ng mga pabrika at mga kumpanya, sila rin ang merong
karapatan upang pumili ng mga empleyado at kung ano ang o magkano ang kanilang papasahod. So, siyempre kahit na meron tayong pinag-uusapang polisiya, dahil ito ay mga private na kumpanya at pagmamay-ari ng mga dayuhang kumpanya, meron silang mga iba't ibang mga polisiya na minsan ang nagkakaroon ng problema dito ay mga nagtatrabaho, napakalimitado ng kanilang sahod, minsan puwede ka pang ma-reject dahil hindi ikaw ang pinipili nilang mga, wala sa'yo yung mga kinukuha nilang mga katangian ng isang empleyado. So, siyempre dito papasok din ang pang-aabuso ng karapatan dahil yung mga pabrika, yung mga, um, kumpanya, mostly sa kanila ay private. Ang nangyayari ay nababawasan ang mga oportunidad sa mga empleyado, hindi nakikita yung mga pang-aabuso, nalilimitahan sila sa mga kagustuhan nila, na kung iisipin niyo yung diniscuss natin na 4 na haligi ay hindi nila nasusunod. At siyempre, seguridad at oportunidad. Napakaganda sana kung ang mga pabrika at mga manufacturing company ay pagmamay-ari ng mga Pilipino. Kasi talagang napakataas ng porsiyento na ang mga empleyado dun dahil kapwa Pilipino nila yung mga nasa taas, mas nabibigyan sila ng seguridad at oportunidad. Na sana naman sa mga dayuhang kumpanya din ay naibibigay nila ito kahit na ang mga nagtatrabaho o mga empleyado ay lokal na mga mamamayan ng Pilipinas. Yan, so serbisyo. Una, agrikultura, sila yung mga nagtatrabaho na direct nasa kapaligiran. Yung industriya, sila yung lumilikha ng mga produkto. 'Pag serbisyo, ito naman yung mga ibinibigay ng isang nagtatrabaho na hindi nahahawakan. Hindi ito yung mismong produkto, kung ano yung effort, kung ano yung oras, kung ano yung sabihin na natin pati dugo at pawis na ibinibigay ng isang tao na nababayaran ay ito ay ang serbisyo. Maaaring nababayaran yung oras ng doktor, nababayaran ng oras at effort ng mga teacher, yung kung papaano ang kasanayan ng isang, nagtitimpla ng kape o kaya naman nag-aayos ng iyong buhok, yun ay ang tinatawag na serbisyo. Ngayon, ano ang problema na kinakaharap ng iba't ibang, tao na nagbibigay ng serbisyo? Kahit na yan ay mababang uri ng or antas ng serbisyo o napakataas na serbisyo, ito ay may pinagdadaanan ng mga problema. Na minsan, dahil nasasabi natin na mababa, sila rin ang hindi nabibigyan ng oportunidad. 'Pag sinabi naman natin napakataas, sila yung mas nabibigyan ng oportunidad na kung saan dapat ay pantay-pantay. 'Yan. So, ano nga ba ang mga serbisyo na 'to? Liberalisasyon. 'Pag sinabing liberalisasyon, dahil nga nagbabago ang, lipunan natin, nagbabago na din yung kung papaano tayo magbigay ng serbisyo sa iba't ibang klase ng mga tao. Dati-dati sa pagtuturo, dati-dati sa ah, pagbebenta ng mga produkto o kaya naman ay sa kung papaano natin o offer ang ating mga serbisyo sa iba't ibang tao, nagbabago at napapalitan na sa paglipas ng panahon. So, next ay limitado ang lokal na serbisyo. Kumbaga, makikita nga natin halos marami sa mga Pilipino ang pumupunta sa ibang bansa para magtrabaho dahil nga una, nalilimitahan sila sa sahod. Pero dito naman limitado ang lokal na serbisyo, ang nangyayari ay ang nagbibigay ng mga service ngayon sa atin ay foreigners na din. Call center, foreigners 'yan. Actually, yung mga mall, foreigners 'yan. Napakakaunti lamang yung mga negosyo ngayon na ang nagpapatayo ay talagang lokal na, negosyante o mga Pilipino. Kompetisyon, siyempre 'pag pinag-uusapan natin 'yan sa grade 9 sa economics, kapag kompetisyon maganda 'yan. Kasi kapag nagkakaroon ng kompetisyon ang bawat mga negosyante, nagpapagalingan sila, nagpapataasan ng kalidad. Kumbaga, pinapaunlad nila lalo yung produkto nila para sila yung tangkilikin.
Ngayon ang nangyayari sa kompetisyon, ang pinaka-disadvantage nito kapag ang nagko-compete ay isang napakataas o mayaman na, negosyante sa maliit na negosyante. So, kapag mayaman ka na negosyante at napaka-establish na ng iyong kumpanya, marami kang puwedeng gawin para mangibabaw ang iyong produkto. Samantalang kapag ikaw ay maliit na negosyante, kasisimula pa lang ang iyong negosyo, nalilimitahan ka pa sa mga kaya mong gawin. At kung ito ay magkakaroon ng kompetisyon, mas mahihirapan ang maliit na negosyo na mapaunlad lalo na kung ang niya ay hindi niya ka-level o kaantas. Okay, so nahihirapan sila dun. Dayuhang serbisyo, yun nga yung sinasabi ko. Minsan nga sa part natin mas gusto pa natin na yung mga service na mga foreigners kaysa sa mga lokal na negosyante. So lastly, polisiyang pandaruhyuhan, katulad pa rin ng ano, ng, issue kanina, nagkakaroon ng polisiya o kasunduan, pero minsan nagiging pabor ito sa dayuhan. Although siyempre kapag dito sila nagnegosyo, malaking parte dahil siyempre ang mabibigyan ng trabaho, puwedeng mga Pilipino, eh, mabibigyan sila ng mga trabaho. Kaso lang, ang nangyayari, the more na kumikita ang isang negosyo, the more na kumikita din ang isang negosyante. Napakasimple lang 'yon. At mas makikita natin 'yon kapag ang mga negosyante natin ay yung mga dayuhan. Kaya sila ang kumikita ng kumikita, na dapat ay kumikita sila, pero meron din sanang mga lokal negosyante na kumikita din sa Pilipinas, ayan, 'yan. So, meron tayong tinatawag na skemang subcontracting o sa Ingles ay subcontracting scheme. 'Pag sinabing sub kasi is under. Ibig sabihin, ang kumpanya ko, kunwari may kumpanya ako, meron akong kinakailangan na ipagawang trabaho. Kunwari gagawa sila ng building diyan o kaya naman ay kailangan nila ng kagamitan or, makina na ganyan. Ang gagawin nila imbes na ang kumpanya nila ang gagawa, maghahanap sila ng, puwedeng maliit na kumpanya o kaya naman ay maliit na ahensya or organisasyon na babayaran nila yon para sila yung gagawa. So, subcontractor. Ibig sabihin, kayo ang gagawa niyan, babayaran ko kayo. Imbis na yung kumpanya nila yung gagawa, hahanap sila ng parang tagagawa, parang gano'n. So, meron dalawang uri ng subcontracting scheme. Ito ang labor-only contracting scheme at job contracting scheme. Okay, ano yung pagkakaiba ng dalawa? 'Pag labor only, from the word labor only, ah, yung trabaho lang. Ibig sabihin, ito yung mga organisasyon o mga maliliit na ahensya na hindi nila kayang i-handle o hindi nila kayang akuin lahat ng gastos. Kaya ang gagawin lang, gagastos ang kumpanya, ang kakailanganin lang ay maghahanap lang ng tagagawa. Pero lahat ng mga gamit, lahat ng mga, kinakailangan sa paggawa, yung kumpanya ang gagastos. Ang gagawin lang nung, binigyan mo ng or subcontracting mo ay yung trabaho kasi alam nila yung gagawin. Kunwari, kailangan mong magpagawa ng makina. Yung mga kagamitan ng makina, gagastusin ng kumpanya. Maghahanap siya ng mga tao na gagawa nun para sa kanya. Samantala 'pag sinabing job contracting, magkakasama na. Ibig sabihin gumawa ka ng makina, sa kanila lahat ng gamit, nasa sa kanila kung sino yung gagawa, nasa sa kanila kung anong mga kagamitang gagamitin. Pero ang mangyari lang, ang babayaran ito ng kumpanya. Kumbaga ibibigay na sa kanya ng tapos na, gawa na. Magkakaroon lang ng tinatawag na alam niyo yung bidding? O kunwari nag-suggest yung isang ahensya, nag-suggest ang isang ahensya kung saan papanig yung kumpanya, dun niya ipapagawa, ta's sila na ang bahala dun. Samantalang dito sa labor only, trabaho lang. Ibig sabihin, sila ang may plano, alam na nila yung gagawin, ang hahanapin lang nila ay yung gagawa ng plano. Pero dito sa job contracting, nasa sa kanila yan. Plano, bibili ng materyales, kung paano gagawin, kung ano yung
date kung ano matatapos, nandun yun sa ahensya. Ang kumpanya, ang gagawin niya lang ay magde-decide kung papayag siya dun sa plano nung, ahensya na yun. So, yun ang pagkakaiba ng dalawa, yan. So, dito naman sa employment and unemployment and underemployment and home-based entrepreneurship, actually bago itong pangatlo. Ito yung mga iba't ibang uri ng trabaho na nagiging issue. Bakit? 'Pag sinabing unemployment, maraming trabaho or maraming mga tao ang walang trabaho dahil walang available na trabaho. Kahit gusto nilang magtrabaho, wala naman silang mahanap na trabaho. Okay. So, ibig sabihin kahit graduate pa sila ng college, graduate man sila ng NC2 or vocational course, kahit high school pa 'yan, kahit gusto nilang magtrabaho, wala silang mahanap na trabaho. 'Pag sinabing underemployment naman, ito yung mga tao na nakapagtapos din ng college o kaya ng high school o kahit vocational na ang natapos nila ay hindi akma sa kanilang trabaho. Halimbawa nag-graduate ka ng mass communication, eh, di dapat nasa, radio ka o kaya na anything na about sa pagde-deliver ng iba't ibang mga information, puwedeng call center yang mga yan, ta's mapupunta ka sa ibang trabaho. Pupunta ka sa puwede kang nasa office, puwede rin na teacher ka, mapupunta ka sa ah, pagluluto. Kumbaga, yung natapos mong trabaho ay hindi akma sa ay natapos mong kurso ay hindi akma sa trabaho na pinasukan mo. So, yun ang pagkakaiba. Ang unemployment, gusto mong magtrabaho, natapos ka, pero walang available na trabaho. Sa underemployment naman, may natapos ka, may available na trabaho kaso lang hindi ito akma sa kurso na natapos mo. 'Pag sinabing home-based entrepreneurship naman, ito yung mga trabaho na ginawa mo. Kumbaga, negosyo mo, gumawa ka ng paraan. Kaya nga nakita natin dito puwedeng nagtu-tutorial ka sa bahay o online siya nag-o-online, selling ka o kaya naman ay gumagawa ka ng, kaya nagpapatayo ka ng mga stall sa bahay mo, nagtitinda ka ng mga isaw o kaya naman ay, gumawa ka ng groceries ay ano, sari-sari store at kahit ano pa yang mga negosyo na ikaw mismo ang lumikha. So, ito rin ay uri ng trabaho na ikaw ang lumikha. Okay, so 'yun ang pagkakaiba ng tatlo, unemployment, underemployment, and home-based entrepreneurship, 'yan. So, sa ating pagtatapos ng issue ng paggawa, paano natin i-a-analyze itong picture analysis na 'to? So, kung i-a-analyze natin 'yan, makikita natin marami ang umaalis ng bansa. Ayan, nakapila sila. Maraming umaalis ng bansa, pero konti lang ang dumarating sa bansa natin. So, ano ang ibig sabihin niyan? So, ating sasagutan 'yan sa ating learning activity comment box. Check the Araling Panlipunan page, reflection link, learning activity, lesson video, and assessment.